Maganda at maluwalhating araw po sa inyo. Ngayong araw ng Linggo, ika-28 ng buwan ng Pebrero. At kaya po ng ating palagiang walang katapusang paalala sa inyo. Tayo po ay magsuot ng ating mga face mask at ating mga face shield. At if you're out on your essentials, please observe the 2-meter distance or 6 feet. At syempre, huwag niyong kakalimutan maghugas ng inyong mga kamay. Palagian with soap and water frequently and thoroughly. And don't also forget, yung ating paalala ng mga magulang natin, mga doktor, mga nutritionists, we should be healthy. Eat healthy foods, vegetables, fruits, drink a lot of water, juices, kahit vitamina, uminom din kayo. Mag-exercise in the morning. Sleep at least 8 hours a day. Yun ang gawin natin para tayo palaging malakas panlaban sa lahat ng sakit. At huwag niyong kalimutan yung hindi pa nakakapagsimba, Linggo po ngayon. So, doon sa mga simbangan, sa sambangan, sa mga mosque, meron ng mga protocols doon. Kung maaari lang, pairal natin para sa kabutihan niyo po yan. Sundin niyo lahat yung mga pinatutupad nila doon para sa inyong kabutihan po yun. Anyway, sabi po ni Presidente Duterte, kailangan tayong mga Pilipino, tayong mga sambayanan, talagang dapat maingat po tayo habang inaantay natin ang bakuna. Sapagkat si Presidente, he has expressed dismay. Parang hindi niya nagustuhan yung mga mahihirap na bansa at nagde-develop pa lamang. Mukhang nahihirapang magkaroon ng access sa COVID-19 vaccines. Kaya habang wala pa, tayo po ay manatiling alert. Huwag tayong complacent. Keep on wearing your mask, your face shield, washing your hands with soap and water, and observe the physical social distance of 2 meters or 6 feet. Kaya sabi niya, habang inaantay natin itong bakuna, ang ating bansa kailangan palakasin natin yung ating mga depensa. Kaya itong mga local government, sabi niya, kailangan meron kayong mahalagang papel dito. At para maiwasan natin, maibsan natin, tapusin natin yung pagkakalat ng coronavirus, kailangan yung paggamit ng mga face mask, ipatupad natin. Hindi po ba nung isang araw o kahapon ba yun, sinabi natin na mayroong direktiba si Presidente na kailangan yung mga LGUs, magbigay kayo ng mga libreng face mask. Pag hindi nyo kaya, ako magbibigay sa inyo. Hindi nyo kayang bumili, ako ang bibili. Kailangan talaga lahat ng mga gobernador, mga alkalde, mga barangay, patupad po natin yung talagang striktong pag-observe ng health protocols. Sang-ayon po naman dito sa DOH, yung pong mga bata natin at tinatawagan ng mga magulang sa ating mga children na kailangan bakunahan nyo rin ito. Pabakunan nyo yung mga anak nyo dyan sa measles, sa rubella, yung oral polio. Kailangan po yun. Alam nyo ba na as of Feb 21, 73% na po or 3,721,186 sa buong Pilipinas ang target ng bakuna laban sa measles. Ano bang measles sa Tagalog, Pilipino? Ha?
Tipdas, measles, tipdas. Yung rubella, hindi ko alam kung ano ba rubella. While 72%, 0.9% or 3,483, or no, rather 3,483,423 laban naman sa polio. Ito po'y bahagi ito nung second phase ng measles, rubella, and oral vaccination supplemental immunization activity. At yung pong numero ng mga bata na hindi pa nababakunahan, mukhang mataas pa ho ang bilang kasi 1.3 million pa para sa measles, sa tipdas, sa rubella vaccine, at 1.2 million pa sa mga oral polio. Kaya sabi po ni Secretary Francisco Duque, nananawagan ako sa mga LGUs na kayo naman mas madaling makarating sa inyo dyan sa mga constituents ninyo. Alalay lang po, sabihan nyo naman ang mga magulang natin na yung ating mga health centers, yun ay ligtas na mga lugar kung saan pwede nilang pabakunahan ang kanilang mga anak para nga dito sa tipdas, sa rubella at sa polio. Basta sumusunod lang ho tayo sa mga minimum public health standards, sa protocol niyan din ng health center. Yun sa protection naman ng COVID-19 yun. At kung maaari, sabi ng DOH, hinihikayat po yung mga magulang, pati na mga guardian sa mga bata, na kung maaari, makibahagi kayo, mag-participate kayo dito sa programa ng libre. Libre po ito libreng pagbabakuna o immunization. Sapagkat talagang mapapababa natin yung pagkakaroon ng mga kaso ng tipdas o measles, rubella at saka polio. At ito naman talagang ito'y napatunayan na ito'y ligtas at epektibo po ito. Matagal na. 40 taon na po ito'y tried and tested. Kailangan ng mga magulang, huwag na kayong magdalawang isip pa. Above all, sabi ni Secretary Duque, may iwasan po natin yung hindi dapat mangyari yung pagkamatay ng ating mga anak. Dahil dito sa sakit ng tipdas, ng rubella at ng polio. At hindi po kami, sabi niya, nang hihinawa at napapagod na manghikayat sa aming mga magulang, mga ina, na inyong mga anak ay pabakunahan po ninyo. Samantala, ito namang ating Department of Agrarian Reforms. Alam nyo ba? Sangayon dito kay USEC for Support Services Office na si Emily Padilla, meron daw sense of urgency. Nagmamadali tayo, nabigyan natin yung mga magsasaka, yung farming sector natin, yung talagang kailangan nilang ayuda. Kasi ito ang pinaka-vulnerable. Ito talaga naman, ito'y dati nang mahirap at lalong pinahirap pa ng pandemya. Kaya dun sa pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Award, at doon sa pag-a-award ng 9.3 million package of support services sa Hotel Consuelo Santa Rosa, Nueva Ecija. Yun ang sinabi ng ating USEC. Alam niyo ba yung package na binigay doon? Kasama po doon ay 1.81 million pesos financial assistance sa dalawang farmers organization. Nagbigay din po doon ng 2 traktor. Alam nyo ba, ito'y nagkakahalaga ng 1.99 million pesos. Pati na nga 75 howling motorbikes. At ang halaga po nito ay 5.51 million pesos ay ipinamigay din. Sabi po nitong USEC, panahon na mga farmers natin, mabigyan ng tulong na kailangan nila sapagkat talaga naman sila ang bumabalikat sa pangangailangan ng ating bansa sa panahon ng pandemya sapagkat
talaga sila nagbibigay ng mga lulutuin nating pagkain, di po ba? At para ito'y tuloy-tuloy na programa, sinasabi nitong Yusek Padilla, na mayroong 4 na types of support. Ano ba itong mga support services na sinasabi niya, na binibigay sa mga magsasaka? Ito'y regardless whether sila identified agrarian reform beneficiaries o hindi. Whether sila qualified o na. Basta, ito yung serbisyo. Unang-una, yung pong social infrastructure building, yung livelihood enterprise development, yung financial credit assistance, yung climate resilient farm productivity support project. O mga serbisyo. O siyempre, yung social infrastructure building, ito yung kaugnay sa pag-aayos sa mga kalsada, mga tulay, kung ano-ano pang mga kailangan para yung mga dadaanan. Siyempre, yung mga magsasaka, sila nagtatanim ng mga vegetables natin. Pag yun ina-harvest, saan mo naman dadalhin nyo kung wala kang mga kalsada, wala kang mga tulay? Yung pagdi-develop ng kanilang livelihood, o di siyempre, yun ang pagbibigay mo ng mga fertilizer dyan, yung pag-ayos mo ng mga patubig dyan, at siyempre, yun namang, halimbawa, kailangan nila ng pera, o edi, pautangin natin, bigyan natin ng ayuda, o pati na yung climate resilient farm productivity support. Madaling sabi, kahit sa anong panahon, kailangan yung mga magsasaka natin, nabibigyan natin ng mga mehora para kahit na mayroong mga dumarating na natural disasters, makakabangon sila at mapoproteksyon na nila yung kanilang mga sinasaka. Ito naman pong Department of Human Settlements and Urban Development. Meron din ginawa para para maibsan, matanggal yung masyadong masamang epekto ng COVID-19. Para naman yung housing sector natin manatiling vibrant o malakas. Kaya ito pong DHSUD ni Secretary Del Rosario naglabas ng kautusan na wag na muna pahirapan itong mga developers, kasi may mga requirements hindi pa na kailangang isumite. O sabi niya, wag tayo masyadong stricto dyan. Yung mga proof of compliance para naman maibenta nila yung mga binibenta nilang housing units. Kaya sabi ni Secretary De Rosario, we are enforcing a new measure expected to minimize. Ito naman, kaya natin nilalabas, sabi niya, para hindi naman mahirapan masyado itong mga developers dahil meron tayong krisis hindi lang mga sa housing sector, sa lahat ng panig ng pangkalakalan at dito sa ating lipunan. And sa pamamagitan nito, sabi ni Secretary Del Rosario, makakatulong tayo dito sa sektor na ito, lalong-lalo na doon sa real estate business. Siyempre, kailangan natin ma-stimulate yung mga construction activities natin. Habang, mabibigyan naman natin ng trabaho yung mga manggagawa natin na nawawala. Siyempre, pag merong mga construction activities, kailangan mo ng mga manggagawa doon, mga pintor doon, mga karpentero, o lahat. Pati yung mga naggagawa ng mga flooring. Ano bang tawag doon? Anyway, yung pang mga rules na pinalabas ng DHSUD, ito po ay magko-cover sa lahat ng subdivision at condominium projects. Kasama na po yung socialized housing sa mga bagong settlement. Pati na joint venture socialized housing projects sa local na gobyerno. Pati yung housing agencies and non-government organizations. As well as undertakings covered by community mortgage program. At ito naman,
sa pamamagitan ng land development, pati na yung bumibili ng mga asset-backed securities. At sa 2 taon na po, itong DHSUD nagbigay ng palugit sa period or deadline ng submission ng proof of compliance. Kaya hindi sila masyadong mahirapan. At ito naman daw measure na ito, sabi ni Secretary Del Rosario, naglalayon po ito na pangalagaan yung real estate sector at para matulungan naman yung industriya na makarecover dito sa krisis. At siyempre, kasama na rito yung pagtulong sa mga shareholders na sila ay magkaroon ng depensa naman sa masamang epekto ng mga kanilang livelihood dahil dito sa pandemic. Teka muna, tayo muna magbigay ng konting pahinga. Balikan po natin kayo. Alam niyo po ba yung Task Force Bangon Marawi? Sinasabi po ng chairman na si Secretary Eduardo Del Rosario noong Huwebes, kahapon ba? Hindi kahapon, nung isang araw pa. Yun daw pong turnover ng mga permanente ito mga shelters. Saan kayo titira? Doon sa mga pamilya na nawalan ng tirahan dahil dun sa nangyaring Marawi Rebellion. Ito ang pinakita niya dun sa kanyang pagbisita sa Islamic City. At ito po ay nagkaroon ng mga pagbabahagi ng mga Permanent House Ownership Certificates mula sa United Nations Human Settlements Program sa 109 IDP families during the inauguration nitong Marawi Settlement Site and Permanent Houses Phase 1 dito sa Barangay West Dulay. Yung pong 109 IDP families ay galing sa iba't ibang mga villages ng Marawi na ito yung naapektuhan, hindi ba? Nung nagka-rebellion, makikita naman ho natin yung mga bahay, pati mga sementado, talagang tinagtad ng mga bala, mga bomba, nagkawasak-wasak, sira-sira Kaya maraming nawala ng tirangan doon. Kaya ito pong 109 IDP families, nabigyan nitong mga certificate of ownership ng mga bahay. At doon po sa, alam niyo ba, yung bahay, 2 story, 2 palapag. At meron po itong floor area ng 42 square meters. Meron itong banyo, kubeta, meron ding paliguan, bathroom, merong kusina. At siyempre may ilaw. Meron din mga saksakan ng mga ilaw. Pati na nga yung sewage piping system. Kung saan daraan yung mga dumi doon o yung kung anong hindi dapat dumaan makarating doon sa water system natin. Meron din sila. Kaya kumpleto po electric and water supplies. Ito po, nasa 100 square meter lahat. Yung floor area nila, 42. At sabi po ni Secretary Del Rosario, ito ang unang turnover ng permanenteng housing. At ito ay sumisimbolo ng full commitment ng ating pamahalaan upang matulungan yung mga naapektuhan ng rebellion dyan sa Marawi. At siyempre,
pag meron ka ng matatawag na bahay mo, itong mga IDPs na binanggit natin kanina, kasama ito siyempre dun sa overall rehabilitation na ito pinamunuan nga ito ni Secretary Del Rosario. At siyempre, pag meron kang bahay, natural, ito part ito ng safeguard sa coronavirus. Kung baga, you're within the walls, meron kang depensa. Sa halip na nasa labas ka at ikaw at risk ng transmission ng disease, you're in the safety of your homes. Hindi po ba? Samantala, itong DOLE ni Secretary Bebot Bello, nagbigay ho sila ng report na 45,000 workers, biro nyo, 45 manggagawa dyan po sa education sector. Whether ito'y public or private, nagbenepisyo po ito ng COVID-19 Adjustment Measures Program. Ito ang hindi ho alam talaga ng mga kritiko at oposisyon. Hindi natin talaga malaman kung alam nyo ba talaga ito o kunyari lang kayong hindi alam. Ito yung pala, ang dami nga binibigay And that will explain why 91% ang approval and trust rating ni Presidente. Kasi yung mga nakakaalam na tinatanong, mga beneficiary sila. Sila, first hand, ang alam nila. Sila mismo tumanggap nitong mga binabanggit nating mga ayuda, tulong sa gobyerno, lahat. Yan dyan sa Department of Housing and Settlement. Ayan, isa na yan. Itong DOLE, ayan pa. At sinasabi po dun sa report ng Bureau of Local Employment, sinasabi po nitong direktor na si Rolly Francia, total of 45,715 education personnel, including mga teachers, guro, ang tumanggap ng financial assistance na nagkakahalaga, alam nyo kung magkano, napakalaki, 228 million pesos out of the 300 million peso budget. At ito, alam nyo, yung anak ni William Gatchalian, na si Senador Sherwin Gatchalian, medyo question niya yung mabagal na distribution ng cash aid sa teachers at non-teaching personnel na naapektuhan ng pandemya. And matapos doon na question, medyo bumilis. At sabi po ng DOLE, yun daw pong total allocation, meron pang balancing 62 million pesos. At there is still some money left since there are no more applicants. He added that over 14,000 more workers from the education sector will benefit from this program. Alam nyo, hindi rin po kasi masisisi natin kung minsan na medyo nababagalan yung pamamahagi. Kasi hindi naman ho ganun kasimple rin na meron kayong project, program na basta ipapamahagi nyo sa lahat. Siyempre, you need to have a process. Merong protocols na tinatawag. Kasi kung pamigay lang kayo ng pamigay, for all you know, baka nadodoble na, hindi nyo pa alam. Hindi po ba? Kailangan talaga yung mag-a-apply ka, ma-vet, malalaman, at qualified ka talaga. That's the time for distribution. So, alam nyo ba? Dapat pala ibida ko sa inyo. Meron tayong binida sa inyo kung di tayo nagkakamali nung Miyerkules o Martes. May binasa tayo May binasa tayo na isa sa mga viewers natin nagrereklamo na hindi raw, ilang buwan na raw, di siya tumatanggap ng kanyang SAP. Alam nyo, pinorward ko kagad yun. In-screenshot ko yung text. Dahil yung pong mga nabasa natin, di ba, kung baga, running commentary yun. So, nakita natin sa telepono natin, in-screenshot ko, ipinasa ko kagad kay Secretary Rolly. Nandun naman ang pangalan niya At si Secretary Rolly, kailan ba yun? Nung Biyernes, kasi pinasa natin Huwebes Nung Biyernes, tinext tayo, Sexal. Sabi niya,
gagawan ko kagad dito ng aksyon. Tapos, after a few hours, nung umaga, nung Biyernes, meron na ho siya. Seksal. Tinanggap na, nabayaran na yung kanyang inaantay na SAP. O biro nyo yun, ang bilis ha. Hindi ko lang nakuha yung pangalan. Siguro sa Monday o Tuesday, papakita natin para matuwa naman yung nakatanggap. At the same time, malaman nyo na talagang pag kayo ay humingi ng saklolo, nakakarating, pinararating, at nabibigyan agad ng aksyon. O, yun po. O, salamat, Secretary Rolly Bautista. Tinanong nga natin, bakit ba nagkakaroon naman ng hindi, kumbaga, hindi dapat nabigyan, hindi nabigyan, kaya nagreklamo. Sabi niya, there are many reasons. Kuminsan, hindi siya nasama doon sa listahan. Kuminsan naman, kung nasama siya sa listahan, hindi niya naraman kung kailan ang distribution, kaya hindi siya nakarating. O, ayun, may mga, kaya pag hindi ko kayo nakakatanggap, yun, dito sa Digong 8888, takbo kayo. O kaya naman, doon sa binilagay natin ng Office of the Chief Presidential Legal Counsel, yun, gagaya ng ginawa nitong binabanggit natin sa inyo. Anyway, puntahan naman po natin yung kontrobersya sa face-to-face classes. Yung pong mga eskwelahan sa Pilipinas ay nananatiling sarado sa matagal ng panahon mula nung nag-coronavirus. March tayo nag-umpisa, di ba? March 15. O, ngayon, almost a week from now, March 1 na. Tayo, sarado pa yung mga eskwelahan. At tayo daw ang isa sa mga bansa sa Asia-Pacific region mula nung nagsimula itong coronavirus pandemic. Ang kasama doon sa listahan ng United Nations Children's Fund na mga bansa na sarado pa ang eskwelahan. At sa isang Senate hearing, yung pong UNICEF Philippine Chief of Education na si I.C. Feingold, naobserbahan niya na 14 na bansa sa mundo ang nananatiling sarado ang kanilang mga eskwelahan mula nung nagkaroon ng pandemya. At siyam sa Latin America at doon naman sa North Africa, meron din sa Middle East at nga yung huli ang Pilipinas. Kaya sabi niya, itong Pilipinas ang bansa sa riyon na talagang merong pangkalatang pagsasarado mula pa noon, simula ng pandemya. At habang daw yung mga eskwela sa Malaysia, Mongolia, Myanmar ay nananatiling sarado hanggang sa kasalukuyan dahil nagkaroon ng surge, nagkaroon ng spike o nagkaroon ng emergence ng outbreak na muli. Pati na yung nagkaroon pa ng gulo dyan sa mga lugar nila. May political upheaval, di ba, dyan sa Myanmar. Yun daw kanilang mga gobyerno. Initially, pinayagan nila yung partial and full reopening of schools. Pero sabi ni Feingold, nagbabala siya na yung matagalang pagsasarado ng eskwelahan, pati raw yung kawalan ng pag-aaral, ng edukasyon, baka naman magkaroon ng mahabang epekto sa mga bata. Especially yung oportunidad in higher education and accessing better jobs and completing the global economy. It will also negatively impact the Philippines as a whole. So mas matagal daw yung pagsasarado, the most severe would be the impact. Pag ito raw period not having classes is longer, pag mahaba yung pagsasarado, baka hindi tayo makahabol. At ito malalim pa. Alam niyo, meron ding validity yung sinasabi nito. Alam niyo ba kung bakit? Yung aming apo na si Pia, yung anak ni Paulo,
ng abogado ko. Abay, nung isang araw, sabi sa kanyang, kasi nagpunta ho dun sa kabilang bahay, dahil 1 unit away lang eh. So palagi araw-araw nandun. Aba, sabi sa kanyang grandma, "Grandma, I'm bored." Oh, sabi ko, why? There's nothing to do in the house. Oh, sabi ba naman? Kung baga nagsawa na siya kadodrawing, nagsawa na siya kapapanood, gusto niya na talaga nagpe-face-to-face class na yung bata, 6 years old na eh. Bored na raw siya eh. Kaya, yung pagbubukas, talaga siguro marami na rin gusto mong bukas. Katunayan, itong habang ang Department of Education sumusunod sa desisyon ni Presidente Duterte na palawigin pa yung pagbubukas, yung hindi muna pagbubukas, o yung pagbubukas, i-defer muna natin yun. Naiintindihan naman daw nila, kasi nga wala pa yung bakuna, dahil di ba si Presidente, teka muna, pagdating na ng bakuna, saka natin buksan yan. Pati na yung pagluluwag natin sa ating buhay pangkalakalan. Alam niyo si Presidente, nakikinig kasi ito sa scientist eh. Hindi yung totoo yung sinasabi ng mga kritiko. Na itong si Presidente, naglagay daw ng mga militar dyan sa IATF. Wala naman daw alam. Hindi, sa totoo lang. Sa IATF po, nandyan yung mga espesyalista. Bago nagdidesisyon ng IATF, nakikinig muna sa kanila. Kaya sabi ng DO, o rather ng Department of Education, Secretary Briones, sabi niya, nagre-ready kami kung ano mang mga plano. Pag dumating na yung pagsangay ni Presidente sa mga susunod na buwan, nabuksan ng eskwelahan, face-to-face, okay, we're ready. In fact, sabi niya, mayroon ng mga pinaplanong pilot face-to-face classes. At doon gaganapin yun, doon sa mga low risk or at least under the less strict modified general community quarantine. Ito daw holding physical classes. Ito shared responsibility ng local government unit, ng mga magulang, pati na yung mga nandyan sa transportation sector. At sa pangkasalukuyan daw po, 1,904, 1,904 public schools nationwide ang na-identify na pwedeng participants dito sa pilot study. Samantala, ito namang mga senador, we need the experience. Gusto nila na magkaroon ng dry run ng face-to-face classes. Kaya sinabihan ng Department of Education, yung plano yung pilot classes, huwag yung tanggalin to. Kailangan natin yan eh. Ito naman ang sabi ni Kiko Pangilinan. Senador Kiko, for once, tama naman yung sinasabi mo. Na kailangan talaga merong pilot implementation para makita natin yung ano ba magiging resulta ng pagbubukas mo ng face-to-face sa mga areas. Tama ka dyan. Ito naman si Senador Sherwin Gatchalian. Sabi niya naman, hindi naman po ibig sabihin na kinancel yung ating face-to-face. Titigil na rin tayo sa pilot schools. This is a good way for scientists to study what can be done. Actually, hindi ba? Pareho din yan ng nung pag-delay ng bakuna. Di ba sabi natin, blessing in disguise to kasi nagkakaroon tayo ng space, pagkakataon, tsansa, na habang wala pa yung bakuna, tayo bomba ng bomba na, maniwala kayo, okay ang bakuna. Kasi nga, yung mga tao nga, almost 70% ayaw magpabakuna. Ito, habang nadidelay at naririnig nila yung mga eksperto, yung mga panawagan natin ng mga opisyales na tayo ay magtiwala sa bakuna, bumabagsak yung mataas na
porsyento ng hindi naniniwala. Dumarami na, di ba? Binigyan natin kayo ng example. Yung Pateros, after 2 weeks na information drive, yung 79% na okay na ang gustong magpabakuna. O pati daw yan si Amy Marcos, yung senador natin. Nagbigay naman ng kanyang payag. Hinayang na hinayang ako sa nawalang taon sa ating kabataan. Nauna pa sana sa mga mall, sa mga sinihan, sa mga gaming arcade, sa mga sabungan. Ako naman, hindi ako nangihinayang. Alam nyo, palaging ang mahalaga dyan yung safety. Yan palagi natin Hindi maaari. Kaya, meron ngayong, itong si Senador Recto, meron naman sinasabi na kailangan meron tayong programa. Halimbawa, ibabalik mo yung mga face-to-face. Kailangan yung kwarto mo well-ventilated. Pagkatapos, palagi lahat sila naka-maskara, naka-mask. At palagi mong pinapahugas ang kanilang mga kamay. Palagi mo rin chinecheck yung temperatura. Sa halip na buong araw yung eskwela, gawin mo na lang kalahati. At sa halip na araw-araw, gawin mo na lang 2 to 3 times a week. At yung mga teachers, kailangan may medical clearance. Kompleto ang safeguards. Sa totoo lang, ito, tinatanong ni Recto, ito ba mag-work? I think so. Kailangan talaga ganun ang estilo mo. Kung mag-face-to-face ka, all these protocols on health must be followed strictly. Hindi po ba? Ito naman si Senador Pia Cayetano. Sabi niya, ako, ang mungkahi ko, mag-conduct tayo ng outdoor classes among limited number of students while observing minimum health protocols. Kung ayaw niyo po talaga ng indoor, let's go back to outdoor. Ito namang mga senador, tinanong yung education USEC na si Nepomuceno Malaluan kasi nagkaroon ng hearing, kaya yung mga sinasabi nila na ibabahagi natin sa inyo. Sabi niya, kailangan magpresenta ka ng detalyadong proposal on the dry run for the limited in-person classes. At sinabi naman ni Malaluan, sige, paparatingin po namin. Sa totoo lang, yan ang gaya ng sinabi natin sa inyo, Department of Education, yung Secretary Liling Briones. Yan ay meron ng nakareding plano. Meron ng pilot Siyempre, pag may pilot ka, yung mga binanggit natin sa inyo, kanina, siyempre nandun na yun, kasama yun sa study. Yung kailangan kompleto yung mga health protocols mo dyan. Nandun na yun, huwag kayong mag-alala dyan. Dahil ito Secretary Briones, matalino ito Matagal na ito sa gobyerno, mautak. So, alam niya na yung kanyang gagawin. Di ba gusto niya na kagad mag face to face. Pero dahil sabi ni President, teka muna, baka tayo mag-search huwag muna, tingnan muna natin. O kaya, si Secretary Briones, ituloy o hindi, ready siya, whatever. Ayan. Pero alam niyo ba yung mga gobernador at yung mga alkalde, gusto na nila talaga magbalik na ng face-to-face. Sabi po ni DILG Secretary Yusek Epimaco Densing, gusto nga ng mga local executives ibalik na yung face-to-face. Yun ang sinasabi ng mga local executives. Yung mga gobernador, yung mga mayor. Sa pakikipag-usap ko sa kanila, karamihan sa kanila, ay gusto nila talagang buksan yung face-to-face. Kaya ito man blended o talagang wala nang blending. O yun naman ang sinabi niya doon po sa Committee ng Basic Education, Arts and Culture. Ang mahalaga daw, i-permit natin o allow natin ang children to go out for purposes of public education. Pero, sabi naman ni Yusek Densing, ang mga local chief executive, syempre, will always abide dun po sa patakaran at guidelines na pinalalabas ng IATF sa pamamagitan naman ng direktiba ni Presidente Duterte. O ito namang Alliance of Concerned Teachers.
Ito, mga left-leaning ito. Sabi nila, kailangan pag-isipang maigi ni Presidente Duterte yung desisyon niya sa face-to-face classes. Sa halip na i-reject niya yung rekomendasyon na magkaroon ng limited face-to-face, dapat, sabi nitong left-leaning organization ng mga teachers, magkaroon tayo ng work on school safety para makabalik na yung ligtas na pagbabalik ng guro at mga estudyante. Alam nyo, ito namang, kasi alam mo itong Alliance of Concerned Teachers, kumisa maganda ang mga panukala niya, pero meron siyang mga parinig. Sasabihin niya na naman, it is plainly lazy and imaginative to depend our education on government's delayed and uncertain vaccination program. Problema sa inyo, pag kayo nakakita ng ipupuna, kahit naman exaggerated o hindi totoo, inilalabas nyo yung mga panukala nyo yan. Kasama lahat yan sa pag-aaral. Palaging ang nasa isip ng pamahalaan. At lahat ng pamahalaan yan, syempre yung kaligtasan palagi ng kanilang mga sinasakupan. Huwag tayong magmamadali. Let us be cautious. Mas mabuting may abandon of caution rather than abandon of recklessness. Di po ba? Hinay-hinay lang. Tayo'y makakaahon din dyan. Hindi po ba? O ilang minuto pa ba? Para makapagpahinga muna tayo. Parang ginutom na tayo. Anyway, babalikan po natin kayo. O puntahan naman po natin. Alam nyo, a few days ago lang naman to eh. I think yung pong PDEA, PNP, they call it missing encounter, whatever encounter. Nangyari ito kung di tayo nagkakamali, Miyerkules ng hapon. At yan kung ano-anong naririnig natin. In fact, I watched the joint press conference. Alam niyo ba dun sa misencounter na tinatawag nila? Kung baga, nagkaroon ng barilan. Yung grupo ng mga pulis dyan sa Quezon City at yung grupo naman ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency operatives. At dalawa ang napatay. Sa pulis, isa naman po na ahente ng PDEA at isang informant nila. At sang-ayon po dito sa dalawa, eto nga, hindi natin malaman pa kung ano talaga. Sabi nila, each of them conducted legitimate by-bus operation on Commonwealth Avenue. O tama, Miyerkules. Ang tanong, kung pareho kayo by-bus operation, legitimate, sino ang nagbebenta at sino ang bumibili? O hindi po ba? Kaya kailangan talaga. Kaya itong si PDEA General Director General, pangalan nito, si Wilkins Villanueva. Sabi niya, dahil nga dito sa mga namatay, kailangan talaga magkaroon ng masusing investigasyon dito sa naganap na armadong engkwentro
sa pagitan ng pulis at ng PDEA agents dyan sa isang parking lot sa isang fast food restaurant. Ang problema, hindi natin talaga malaman kung ito lang kasing mga PNP, mga pulis, wala na daw silang ideya na yung mga katransaksyon nila ay mga ahente ng PDEA. Kaya, di mga alaman ngayon, sabi ni Police General Vicente Danao Jr., sino ba yung bypass? Sino ba yung kabaybas? O yun nga yung sinasabi natin, di ba? Sino ba yung bumili? Sino yung namimili? Kaya kailangan talagang maimbestiga. Ang alam natin, hindi pa rin natin alam kung sinong totoo dito. Sabi ng mga pulis, ang nauna raw na bumaril, yung mga PDEA. Kaya sila lang naman daw, nag-return ng fire. Kaya lang daw nahinto yun, kasi si General Danao tumanggap ng tawag sa telepono na sabi niya, nagpuputukan. Yung kaputukan ng mga pulis mo, mga tropa namin, sabi ng direktor ng PDEA. Kaya sinabi niya daw yung mga pulis, mag-stand down kayo. Ang kabarilan nyo pala, mga law enforcement agency rin. Kaya, talagang itong dalawang ahensya ng gobyerno, kailangan talaga mag-create kayo ng board of inquiry nyo para malaman talaga, ano ba talaga nangyari dito? Ano ba talaga? Kasi, parang kahit ako, iniisip ko, bypass operation So somebody will have to pretend na siya'y bumibili. At yung isa naman, yung nagbebenta. Sino nagbebenta? Sino ang magulo, no? Yan ang hindi natin malaman ngayon. Pero what is indisputable is may napatay. Yun ang masakit doon At mga para-parehong nasa gobyerno. Ang pinagdarasal ko lang po, sana pareho lehitimo yung dalawa. Ang ayaw ko na ang isa sa kanila ay involved sa illegal na droga. Yun. Sana nga nagkamali lang, pareho sila, akala nila ganito, yung pala hindi ganon. Kaya dyan sa Senado, gusto nila na imbestigahan, imbis encounter. Yan. Tama yung sinasabi ni Senador Risa Hontiveros na talagang kailangan yung Board of Inquiry ng PNP, hanapin yung nasa likod talaga nitong so tragic na pagbabarilan ng dalawa. Paano nga naman nangyari ito? Kahit itong si Carlos Zarte, agree din ako sa iyo. Ayan, nakikita nyo. Pag tama naman kayo, uma-agree naman ako Na talagang palaging imbestiga natin yung bloody shootout. Kasi maaring, sabi niya, si Congressman Zarte, maaring ito'y sinyal na baka meron tayong malawakan na hindi pagsunod sa mga protocol at mga legal procedures dyan sa kampanya laban sa droga. Kaya sabi niya, there is more to this bloody incident that meets the eye. Tama po yan. Para malaman natin, ano bang mga protocols na hindi. Kasi, ganito po yan, Sa batas at sa reglamento, bago magkaroon ng bypass operation o bago magkaroon ng raid ng pag-aaresto, kailangan kung sino yung ahensya ng gobyerno ang magpapatupad, kailangan nakikipag-coordinate. Kung ang PDEA, kailangan mag-coordinate ka muna dun sa lugar na mag-ooperate ka, dun sa mga pulis na naroon. Ganon din naman ang mga pulis. Kailangan maraman din ng PDEA. Hindi po ba? Kasi baka nga naman, gaya niya, yung sinasabi natin ngayon, na baka yung kadil mo, yung pala, ahensya ng gobyerno.
hindi rin alam niya na yung kadil niya, pulis pala. Kasi puro, hindi naman nung naka-uniforme yung mga yan. Siyempre, naka-civilian lahat yan. Hindi naman magkakakilala yan, mga yan. So kung yung kanilang mga leader hindi alam, paano makakababa doon sa mga tagasunod nila? Kaya talagang kailangan pag-aralan po natin. There must be something there that caused this so-called shooting incident that caused the deaths of 2 police officers, 1 PDEA agent, and 1 informant. Kaya itong si Senate President Soto, sabi niya, nako, ito na ang panahon kasi meron akong panukalang batas na lumikha tayo ng Presidential Drug Enforcement Authority. Dahil nga dito sa encounter na itong sinasabi sa dalawang law enforcement agencies. Dito mapapakita yung kagaling at katalinuhan at tamang-tamang panahon na rito sa aking panukalang batas, lumikha na tayo ng Presidential Drug Enforcement Authority para, sabi niya, yung pagpapatupad, yung pag-uusig, yung pag-prevent, pati ng pag-rehabilitate ng mga involved dyan sa drugs, nasa isang super body. Sila na lang. Hindi mo na kailangan ng mga coordination. Dahil kung meron ka ng dangerous drug super body, nandyan na lahat. Di ba? Tama rin naman. Ito nga si PNP Ronald De La Rosa, dating chief, na ngayon ay senador. Abay, sabi niya, mag-schedule ako ng Senate hearing dito para malaman natin kung ano nangyari dito. Sa tingin niya raw, merong kakulangan sa coordination. Kung meron naman daw proper coordination, baka meron din negligence. Teka muna, kung may proper coordination, how can there be negligence? Ang importante talaga, may coordination. Alam mo na, ito may bypass operation kami. Ito ang kausap namin. Ito ang ganito namin. So kung nag-coordinate ka doon sa itaas ng PDEA, teka muna, bata yata namin yun. Baka nagkakamali kayo. Hindi ba? Yun ang kahalagahan ng tinatawag na coordination. Ito naman si Secretary Guevara. Sabi niya sa isang online ng 46 session ng Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Sabi niya, ang Pilipinas, ini-emphasize na meron tayong malakas na legal and judicial system at domestic accountability pagdating dyan. Kaya sabi niya, ang Pilipinas endures the challenges, yung hamon ng global pandemic, habang ito'y nananatiling committed sa human rights and greater good of its people. Katunayan, sabi niya, kami nga tumugon dyan sa coronavirus Naglunsad kami ng pinakamalaking emergency subsidy program sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinuportahan namin yung mga talagang mahihirap, yung nawalan ng trabaho, mga manggagawang na-dislocate, mga low-income households, mga matatanda, mga babae, mga bata, wala dyan. At yan, ginawa natin. Kaya pati na nga dyan pagdating dyan sa pagpursige ng justice system natin, kasama po yan at tinugunan natin. Yung threat sa illegal na droga, yung terrorism, lahat yan. At kailangan, talagang dapat magkaisa po tayo sa pagtugon sa suliranin yan. At sinasabi rin po ni Secretary Guevara na maraming mga kaso na nanglaban na mukhang meron ding problema sa protocol. Halimbawa, sabi niya,
Sasabihin mo na laban, teka muna, inexamine mo ba yung ginamit na barel? Para malaman natin kung talaga naglaban yan. Yung sinasabi mong binaril kayo. Dapat biniverify mo yung ownership. O nagkaroon ba kayo ng mga ballistic examination o paraffin test? Madali sabi, sinasabihan niya yung na habang merong maari, baka merong mga protocols na hindi nasunod, ito'y ginagawa natin ng paraan. Gaya na nga ho ng matagal na nating sinasabi, anumang abuso, anumang mali, talagang we prosecute them. Ang kailangan lang natin ho, ebidensya. Kasi mahirap po naman talagang mag-file ng kaso na wala naman tayong ebidensya. Madidismiss lamang. Sasayang ka lang ng pera ng gobyerno, panahon, pagkatapos i-dismiss lang ng hukuman dahil mali ang ebidensya mo o kung kaya naman, may ebidensya ka nga pero nag-violate ka naman ng protocols pagdating doon sa paghawak ng mga ebidensya para pernalya. Naku, napaka-stricto ng batas natin dyan. Kaya sabi ni Presidente, nag-iisip ako na lumika ako ng isang team ay ang gagawin lang nito, mag-monitor ng mga government officials, lalong-lalo na yung mga enforcement officers na tanggal sa serbisyo. Bakit kanyo? Kasi yung mga natanggal sa serbisyo ng mga pulis, mga law enforcement, tandaan nyo, magagaling yun. At maaring, dahil nawalan sila ng trabaho, papasok na sila sa illegal. Kaya kailangan, sabi niya, yung PDEA, o yung mga natanggal dyan, kailangan you keep track of these dismissed law enforcement officers. Bantayan nyo sila. Yun lang ang, meron kayong grupo dyan na yun lang ang gagawin, babantayan. Kasi, marami, sabi niya, na mga naririyan, ang nasusuhulan. Kung ikay kayang masuhulan, may problema tayo. Dapat wala ka dyan, sapagkat dyan magsisimula ang sunod-sunod na krimen. Yung mga nagsasagawa niya, wala kayo dapat dyan sa law enforcement, dapat nandiyan kayo sa kalsada. At kayo dapat na pag-uuli at ikulong. Kaya, alam po ninyo, yung kasing droga, napaka source of malaking pera. Madali sabi, madali ang pera dyan Kaya marami talaga nasisilaw dyan. May mga pulis, may mga PDEA na nasisilaw din dyan. Kaya nga natatanggal Kaya, sinasabi ni Presidente, bantayan niya yan. At sabi niya talagang lalabanan natin ang korupsyon hanggang matapos ang aking termino. Sabi ni Presidente, madali kong malalaman dyan sa mga opisyalis ng law enforcement, yung illegal na nagdidetini o kaya naman pinapatay niya yung mga biktimang inosente. Pagkatapos pinalalabas yung drug dealers. Naku, matagal na ako dyan sa labanan na yan, sabi ni Presidente. Kaya sabi niya, tinitingnan ko lahat yan sapagkat hindi ako nagtitiwala sa lahat sa kanila. Meron talagang mga unscrupulous, may mga rotten eggs. Anyway, mukhang inabot na naman po tayo ng oras. So tayo po ay pansamantalang magpapaalam. Ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli. Bukas po. Kanina, 1 to 2 tayo dahil linggo ngayon Bukas po, 2 to 3 tayo. Balik tayo sa 2 to 3. Monday to Friday. Maliban pa sa Facebook everyday. Pag Monday, Wednesday, Friday, lumalabas tayo sa PTV4. So, tayo po ay makikiusap na muli. Gaya ng pakulis ni Presidente Duterte, tayo po ay magsuot ng ating mga maskara. Ating pong mga face shield. Tayo po ay mag-observe ng 2-meter distance. Maghugas tayo ng mga kamay with soap and water. Thoroughly and frequently, madalas. At syempre,
Ay, huwag niyo akong kalilimutan, tayo magkaroon ng malusog na katawan. Sapagkat yan ang katutubo, natural na depensa natin sa lahat ng sakit. Kay coronavirus siya, whatever sakit pang gustong dumapo sa atin. Pag healthy body ho tayo, di siyempre, mahirapan sila. So how do you do that? Do you eat vegetables, eat nutritious food, eat fruits, drink a lot of water, exercise daily, what else? Matulog kayo ng 8 hours a day. And more importantly, sabi ng mga nag-research, be in a happy mood palagi para humaba ang buhay po ninyo. At pag kayo natulog na at nagising sa umaga, huwag niyong kalimutan. Let's thank God for the lives that this God has given us and extended, and for the food that we eat every day, for the blessing and the bounties. And also, makiusap po tayo na alalayan tayo. Akayin tayo dun sa palaging righteous path na tinatawag. Ako po inyong lingkod, Salvador Panelo, nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.